Hindi muna ako magbabasa ng Biblia. Alam na siguro ni Lord yun, busy ako eh. Amen? Hindi ganun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, kahit busy ka, basta sinabi ng Lord, anak, kausapin mo ko, then open your Bible. Anak, kausapin mo ko, then pray. Anak, kausapin mo, then worship. Ganun po ang Panginoon. Yung lagi ka nakikinig sa Kanya at sinusunod mo kung ano yung mga bagay na nagubili niya. And that was the God's will. Yun yung kalooban ng Diyos. So, Isaiah chapter 14 verse 9, ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino. Sino lang? Matalino. And who are these wise? Yung mga taong tumanggap kay Jesus ng buong puso. Amen? At dapat mapatid ng marunong, matuwid ang mga daan ni Yahweh at doon tumatahak ang mga mabubuti. Ngunit madarapa ang mga sumuhay. Kapatid, madadapa ang mga sumuhay. Sabi ni Lord sa iyo, ayoko na nagsasayaw ka ng TikTok, pero pilit ka pa rin ng pilit. TikTok ka pa rin ng TikTok doon. Di ba? Makarinig ka lang ng musika na yung awitin ng mga mundo. Iintayog na agad yung bewang mo, di ba? Gaganyan-ganyan ka na agad. So, ibig sabihin, ang sabi nito, ngunit madala pa ang mga hasumuhay. Nakarinig ka lang ng mga awitin na love song ng mga mundo. Inawit mo na agad. Di ba? Eh, ganda pa ang paborito mong awitin, yung mga love song na mundo. Ang ganda. Dento! Bili na kayo ng balot. Pero, yung ba yun? Ay, hindi pala yun. Akala ko. Kasi parang nagtitinda ng balot peno yun eh. Diba? Diba? Napapaikaw mo ka. Napapaindayog ka na agad. Ano sabi po dito? Kailangan unawain ito ng mga matatalino at dapat mapatid ng marunong. Hindi yun eh. Hindi in the way ng Lord na talaga magpipig po tayo talaga doon. Follow God's instruction and follow me. Sumunod tayo sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord, huwag ka nang sasayaw ng TikTok, huwag ka nang sasayaw. Huwag ka nang kakanta ng mga worldly song, huwag ka nang kakanta. Huwag ka nang makikisama sa mga taong gumagawa ng masama, huwag ka nang makisama. Huwag ka nang magpupunta sa mga lugar na kung saan hindi ka lulugod sa Panginoon, huwag ka nang pupunta doon. Amen? Amen! Ikalawang desire, yung desire ni Thomas, to know the way to heaven. Si Thomas, nung time na yon, sabi niya gano'n, hindi nga namin alam eh, kung saan ka pupunta eh. Paano namin malalaman ang daan? How can we know the way? Sabi po ni Thomas kay Jesus, there is no idea with regards on the way towards the way that Jesus come to. Ngayon, kung titignan po natin tayo, alam na natin eh. Di ba? Twisted things na naman in every Christian today. Sila hindi pa nila alam yung daan. Kasi hindi pa sila sigurado na talaga si Jesus talaga yung daan. Kasi sabi lang ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Tayo alam na natin, gasgas na sa atin yung John 14:46 eh. Gasgas na yan kahit saan ka magpunta. Sino yung daan? Si Jesus. Sino yung katotohanan? Si Jesus. Sino yung buhay? Si Jesus. Sino yung pito? Si Jesus. Sino yung tagapagliga? Si Jesus. Alam na natin yan. Pero still, parang wala pa rin tayong alam kay Jesus. Alam mo na that Jesus is everything, that Jesus is all. Pero parang wala ka pa rin alam kay Jesus. Parang sinasabi mo, we don't know the way. Hindi pa rin namin alam kung ligtas kami. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Sabi nga po dito ni Thomas, paano namin malalaman kung saan ang daan? Eh, hindi nga namin alam kung saan ka pupunta. Actually, totoo yung sinasabi ni Thomas. Hindi niya pa alam kasi nga, hindi pa nagaganap talaga dito yung dapat na ika-accomplish ni Jesus. Eh, samantalang sa atin, alam na natin. Amen? Kaya nga dito, medyo ang bigat talaga ng kalagayan po ng mga Kristiyano today. Kasi until now, hindi pa rin natin alam kung ano yung daan at pamamaraan ng Diyos para tayo maligtas. We know already, but tayo mismo, binubura natin sa kaisipan natin. Alam natin kung ano yung daan. Si Jesus. Ano ba si Jesus? Banal. Ano ba si Jesus? Siya yung nagsasakripisyo. Ano ba si Jesus? Siya yung masunurin. Siya yung magpapakumpama. Siya yung gumagawa ng mabuti. Siya yung gumagawa ng matuwid. Ano yung daan? Hindi pa rin natin alam. Di ba?
Kaya nga, paano ako makakapunta sa langit? Kaya na nga eh, kaya ka nga nag-church na eh. Kaya ka nga nakikinig na. Kaya ka nga iniimbitahan na ng Panginoon sa Bible study, sa prayer meeting. Kaya ka nga inaanyayahan eh. Pero ano sinasabi mo? Pastor, marami akong gagawin ngayon. Marami akong pinagkakaabalahan ngayon. Paano ako makakarating doon sa paruroonan ng Panginoon? They didn't sabi po dito, John 14 verse 5, sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan. They didn't yet know what was happened to Jesus, kung ano yung mangyayari kay Jesus, hindi pa nila alam. But now, we already know about what Jesus did, pero ayaw pa rin natin i-desire na sumunod doon sa daan na yun ng ating Panginoon. Mas pinipili pa rin natin yung worldly ways kesa doon sa godly ways. Mas ginagawa pa rin natin yung worldly ways kaysa doon sa godly ways. Alam na natin na kapag tayo doon sa worldly ways, mapapahamak tayo. Sa godly ways, doon tayo maliligtas, pero still, hindi pa rin natin inaalam na gawin yung mga bagay na yun. Kaya nga, turuan mo yung sarili mo because the Spirit of God is keeping on teaching us about the way of Christ Jesus. Thomas has just heard the most loved text on heaven. Napakinggan po ni Thomas. Ang anong sabi po ni Jesus po ni Jesus? Jesus was going away to prepare mansion. Di ba? Pupunta ko sa tahanan ng aking Ama at ipaghahanda ko kayo na matitiran. He would prepare special places for them. Ipaghahanda niya tayo na matitiran doon. He would come again and receive them to Himself. Ang sabi niya po dito, kapag naipaganda ko na kayo, babalik ako, isasama ko kayo kung saan ako naroon. So, malinaw na malinaw, ano? Ang ibig sabihin lang ng Lord, just keep what you observe on me. Amen? Sabi niya gano'n, gawin niyo lang kung ano yung nasaksihan niyong ginawa ko. Sabi ni Jesus. Kaya lang mapapansinin natin, okay, nakikinig tayo sa church. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Nagbabasa po tayo ng Biblia. Pero, hindi naman natin ginagawa. Kaya nga, ang tanong dito, how come that we receive that promises of God when He was returned? Paano natin tatanggapin yung pangako ng Diyos na babalik siya after na maipaganda tayo ng matitira sa langit? Kung pagbabalik niya dito, nakita niya na iba ka na. After nung tinawag ka niya, banal na banal ka. And that was the basic calling upon you, my God. Umiiyak ka pa. Nandun yung kabanalan sa puso mo. Nandun yung Espiritu ni Jesus. Nandun yung pagka-uhaw mo kay Jesus. Nandun yung pagkagutom mo sa mga bagay na banal kay Jesus. Pero, nung bumalik na si Jesus, parang nag-iba ka. Dati gusto mo sayawan si Jesus. Dati gusto mo awitan si Jesus. Kaya nga ang sabi ni Jesus, nangako siya sa iyo. He said, nangako siya sa iyo kasi nakikita ka niya sa iyo kasayaw pagdating sa worship. Awit ka ng awit sa Panginoon pagdating sa worship, sa pagsamba mo. Nagpupuri ka, sinisigaw mo yung kapurihan ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus, aalis ako, pupunta ako sa tahanan ng aking Ama, at kapag ipaghahanda ko kayo ng matitiran, at kapag naipaganda ko na kayo, babalik ako. Susunduin ko ngayon, sasama ko kayo doon sa aking kinaroroonan. Ngayon, nung dumating si Jesus, after na mangako sa iyo, kasi na-bless si Jesus sa buhay mo, that you will accept Jesus, pero nang pagbalik niya, when He return into you, nakita niya, bakit iba na yung sayaw mo? Bakit iba na yung kinakanta mo? Bakit iba na yung mga kasuutan mo? Bakit iba na yung ugali mo? Bakit hindi na sa church ang punta mo? Iba na yung pinupuntahan mo ngayon. Anong nangyari sa iyo? Kailangan pagpabalik ng Panginoon, ikaw pa rin yung iniwanan niya at pinangakuan niya ng matitiran sa langit. Hindi ka dapat nagbabago. Bakit natin gising na gising ka kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos? Ngayon, pagdating ko dito, tulog na tulog ka na.
naka-smile ka habang nakikinig ka, talagang nilalasap mo yung sarap ng salita ng Diyos na ipinapahayag ko sa'yo. Bakit niyon? Parang nag-iinit na ulo mo. Bakit niyon sumisimangot ka na? Dati ang tamis ng mga ngiti mo sa akin, every time na tinuturoan kita, sabi ni Jesus, ngayon, nagbalik ka na mo dito, sinisimangutan mo na ako. Ano? Di ba yun yung katotohanan? Amen? Kaya nga nangako sa atin ang Panginoon, kaya nangako sa mga alagad kasi grabe yung basic design nila Lord, ngayon na, susunod kami ngayon na. So, Lord, turo mo sa amin ang daan. Kailangan ko malaman ang daan. Nandun yung desire natin na alamin yung mga bagay ngayon nung bago nangako ang Panginoon at umakyat sa langit para ipaganda tayo ng matitiran. Kaso nung pagbalik niya, hindi ka na interesado. Hindi mo na nga hinihintay yung second coming. Wala ka ng pakialam. Basta gusto mo, magawa mo na lang yung gusto mong gawin. Basta mag-enjoy ka na lang sa mundong ito, okay na, kahit hindi na ako makisama ng Panginoon. Amen. 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 O yung mga iba, pumapatig na naman. Sabihin mo sa iBag mo, diyan ka lang sa baba, huwag ka sa taas. Tingnan mo nga yung katabi mo, nasa taas na yung iBag. Nasa taas na ba? Ayan, hindi kayo makatulog ngayon, Babantayan ko yung pagtulog nyo para hindi kayo makatulog. Amen. Kailangan sa pagbabalik ng Panginoon, the same as a person who accept Jesus and give promises and receive the promises of Jesus. Now, kailangan ganun pa rin po tayo. Kung gaano kakainit nun, nung time na kuminala ka sa Panginoon, dapat until the last na pag dumating ang Panginoon, the second coming of God, ganun pa rin. Amen. Amen. Ganun pa rin palagi tayo. Thomas wanted to make sure that he would be included. Sinisigurado ni Thomas na kailangan kasama ako dyan. Ikaw, sinisigurado mo ba sa sarili mo na itong second coming sa rapture, mapapasama ka? Tanongin mo nga yung katabi mo. Sinisigurado mo ba? Sinisigurado mo ba? Nagagaling ka sa TikTok. Ha? Siguro sabi ni Pastor, bakit kaya laging yung TikTok? Kasi hindi nyo kasi alam kung ano yung nakapaloob sa TikTok Kaya lagi kong nire-repress sa isipan nyo, masama ang TikTok. Masama ang TikTok. At para sa akin, ang mga sumasayaw ng TikTok may kakaibang espiritu. Mga bata, mga magulang, kung nakikita nyo yung mga anak nyo na nagti-TikTok, batukan mo. Bakit? Ibang espiritu yun. Alam niyo kung anong espiritu yun? Espiritu ng kahalayan yun. So, ibig sabihin, mahalay sila. Yes. Sinasik po nila So, kung ba naman nakakita sila? Gusto niyo magpalabas tayo ng TikTok ngayon dito para makita niyo kung gaano kalaswa ang pagsasayaw ng TikTok. Tapos sasayawin mo lang gano'n. Hindi ibig sabihin, meron ka ng spiritual lust or yung sinasabi na kahalayan. Amen? Amen. Tanongin mo nga yung katabi mo, mahalay ka ba? Mahalay ka ba? Nalasan sa iyo ng TikTok, please, makiusap na. Nakikiusap ang Diyos sa atin. Ang TikTok para kay Satan yan. Hindi nga natin alam, baka mamaya bumaba na dito at yung may na ng kahalayan Tapos ikaw naman, sige, pil na pil mo, tungtuan ka ba, smile ka pa, may patirik-tirik pa yung mata mo habang nagtitiktok ka. Alam niyo ba kung anong act yun? Ang pagsasayaw mo ng TikTok is a sexual act. Ewan po, ba't maganda sa paningin niyo yun? So, ibig sabihin, kaya maganda at natutuwa ka na gawin yun, ibig sabihin, napasukan ka na ng Espiritu nun. Amen. Thomas wanted to make sure he would be included. Now, paano magkakaroon ng kasiguraduhan itong si Thomas na siya ay mapapabilang? He wanted time in those mansion. Gusto niya na pagdating ng araw, meron din po siya nung matitira doon. He was willing to do anything to get
Gagawin niya lahat para lang mapabilang doon at makakuha siya ng isang mansyon niya, ng isang silid na matitik niya doon sa langit. No, dapat ganun po tayo eh. Dapat yun ang pinagsisikapan natin, Lord, kahit na maubos ang panahon ko sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, masiguro ko lang na ako yung isa sa bibigyan mo ng silid na matitira dyan sa kaharian, Panginoon, gagawin ko yung titilisin ko lahat. Yun po dapat yung desire natin eh. Hindi lang yung desire na mapag-church ka lang, hindi lang yung desire na gano'n, kundi yung desire na talagang tatanggap ng pinangako ng Panginoon nung tayo ay iwanan niya at pumatik siya. Amen? We cannot do other things to get there. Walang ibang bagay na magagawa ng isang tao para makarating doon. Only things in Jesus go with His process to you. Kung ano yung proseso na ginagawa sa iyo ng Panginoon, kung halimbawa sinusupil ka ng Panginoon sa mga bagay na ganito, magpasupil ka, ibig sabihin, yun yung assurance mo para tumanggap ka ng gantimpala sa Panginoon, yung pinangako niya. Amen? Kasi ano nyo, nakabase po yan eh. Doon sa instruction ng Lord sa buhay po natin, ganito, kailangan iwanan ko kayo ng ganito at mananatili kayong ganito. Ganun po yung pangako ng Lord sa atin. Nakatanggapin po natin yung bagay na yun. Enough assurance of heaven. Alam niyo po ba, even them, di sila makasiguro eh. Kaya nga nagmamadali ito mga alagad na ito eh. Kaya nga, anong gusto nito mga alagad? Gusto nila ganapin na agad ng Diyos sa kanila yung bagay na yun. Apurado sila eh. Pero, nasa kanila may yung pangako ng Panginoon na you should have been sure of heaven. Gusto nila na masigurado po nila yan. Jesus said, and the ways ye know. Sabi po, ganoon din po ni Jesus, di ba? Sa verse 4, tingnan po natin. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sabi niya, alam niya na yung daan eh. Now, parang mayroong kapag-doubt na tayo po ay mapapabilang doon sa kanyang kaharian. So, alam niya na yung daan. Ano ba yung daan? Yun yung mga bagay na pinagagawa sa inyo ng Lord. Hindi yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng mundo. Hindi yung mga trend ng mundo. Hindi yung mga talagang sikat na ginagawa ng mga artista. Hindi yun yung daan para makasiguro ka na maliligtas ka. Kaya hindi nyo napapansin, tinangasin yung kaisipan ng mga kabataan, mayroon silang mga iniidolong mga artista para iligaw yung kanilang daan patungo kay Jesu Cristo. And that was the truth, yun po yung katotohanan po doon. Kaya nga dapat na lumiko po tayo, lumihis tayo sa mga daan na kung saan kinahuhumalingan ng mga taong mga kabataan sa mundong ito. Amen. Kung gusto mo na magkaroon ka ng assurance na ikaw ay mapabilang sa pagliligtas ng Panginoon, iwasan mo yung mga ganong bagay. Yung mga worldly trend, iwasan mo yan. Yung mga sikat sa mundo, iwasan mo yan. Yung mga bagay na uso sa mundo, iwasan mo yan. At makiuso ka kay Jesu Cristo at hindi sa mundo. Kaya nga akala natin yung mga uso-uso na yan, in na in ka eh, di ba? Kapag may kulay ang buhok ko, in din ako, may kulay din ang buhok ko. Kapag may kulay ang uso, in ka rin, may kulay ang uso. Kapag itim ang labi, itim din ang labi, in ka. Di ba? Kapag kailangan may clean and short, in ka. Ay, perfect na yung ika eh. Di ba? Lakas ng loob, ano? Di ba? Tago mo na lang. Huwag ka na makiin. Mapapasanangit ka pa. Amen. Amen. Di ba? Yung ibang alien, ganito eh. Di ba? Malinaw naman ang mata. Bakit gusto lumago? Trying hard na magsalamin. Sorry. Hindi. Sorry. Hindi mo naman kasi nung pinakita sa akin, ang salamin ka eh. Kasi si Cheska ganyan din eh. Diba? Kami nga gusto nga namin, walang salamin. Ang hirap kaya na nakasalamin, no? Ang hirap na nakasalamin. Ang magaganyan, yan, makakatulog na kayo niyan pag wala ako salamin. Sigurado, hindi ko kayo makikita kung tulog kayo o hindi. Yan. Labo na eh. Malabo na kasi blurred na kayo eh. Parang ang tingin ko na sa inyo ngayon, para kayo si Sanya Lopez, Gabi, si Garcia, yan. Basta, yan. Ay, hindi pala. Ang hirap yan, alam mo yung mga salamin. Gusto niyo lumago agad yung mata niyo, di ba? Kasi pag nagsuot ka na ng salamin, dire-diretso yan eh, lumalabo na yung mata mo. Naku, huwag ka na magsalamin rin.
Mas maganda nga pag wala salamin. Hindi mo, tanggalin mo. Oo, di ba? Oo, mas maganda. Kung naman si Jessica, ang ganda pag wala salamin. Oo. Pero pag may salamin niya, no, para sa Miss Tapia. No? Mas maganda nga pag wala salamin. Oo, dito walang. Yan. Sabi ko okay. Those who knows Jesus know the way to heaven. Pag kilala mo si Jesus, ano yung doon patungo sa kahiyang ng Diyos? Jesus said that it for Thomas. Ano sabi ni Jesus kay Thomas? Hindi mo alam? Ako yung daan. I am the way. Sabi niya po gano'n. I am the truth and I am the light. Ako yun. Hindi ka na naniligaw kasi nakasama mo na ako eh. Now, alam niyo po kung bakit naniligaw ang isang Kristiyano. Isa, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo kung bakit kayo naniligaw? Kasi hindi niyo kasama si Jesus. Amen. Why we do sin? Because out of Jesus. Kaya nga gawa tayo ng mga pagkakamali sa buhay natin because hindi natin sinasama si Jesus sa buhay natin. Kaya kayo gumagawa ng mga bagay na gano'n kasi hindi kasama si Jesus. Si Jesus, nung time na kasama niya yung mga alagad, ang sabi niya gano'n, hindi niyo alam yung daan. Ako yung daan. Ako yung katotohanan. Ako yung buhay. Ano ba ibig sabihin ano? The way. That the will of man may choose it. Yung daan ni Kristo, yung pamamaraan ni Kristo na dapat natin piliin. Yun yung pinipili natin, hindi nga yung mga trendy sa mundo. The truth, that the mind of man may comprehend it. Yun po yung dapat na isinasaisip natin. Yun yung dapat na ipinapasok natin sa ating isipan. Yung katotohanan, hindi yung kalikuan. Amen. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, mga kabataan. Tingnan niyo mabuti. Kaya maraming kabataan ayaw sa church kasi ayaw ma-correct sa katotohanan. Gusto nila yung kalikuan. Gusto nila yung pwede sila mag-short na magnet, pwede sila mag-crop top, pwede lumabas-labas yung kung ano-ano sa kanila. Okay lang, hindi mo sila papakinaman. Kaya nga ayaw nila sa church eh. Kasi, sorry po sa mga tinatamaan pero ito po yung katotohanan talaga eh. What we need to remind is the truth. Yung katotohanan. Tingnan nyo, ano ba yung katotohanan sa babae? Ang katotohanan sa babae ay kailangan masinop sila sa pananamit. Wala akong pinapatamaan kasi lahat kayo tatamaan eh. Tingnan? Tingnan nyo. Ano ba ang dapat na babae? Ang babae ay kailangan nakabalot ng katawan. Amen? Amen. Kasi pag hindi nakabalot ang katawan, ibig sabihin yan, nilalangaw. Nakakita na kayo ng isda kapag lagi nilalangaw? Ha? Anong ibig sabihin nun? Binasa, hindi na fresh. Ha? Naintindihan niyo? So, kapag alam na sa ginto, sa mga diamond, kailangan hukayin mo muna sa pinakamalalim para mo matagpuan ito. Di ba? So, ibig sabihin, kapag iyan ay nandun lang sa ibabaw ng surface ng mundo, ibig sabihin, nandun lang sa ibabaw ng lupa, ibig sabihin niya, there's no value. Nakakita ka ng bato niyan, kahit na anong ganda ng bato, di ba? Kahit nakakita ka ng makinis na bato, o kaya naman mayroong itsura, o mayroong shape yung bato na yun, bato pa rin yun, wala pa rin value. Kasi nandyan lang eh. Mga kapatid sa Panginoon, kapag ang babae, listen, kapag ang babae, pakalat-kalat sa plaza, pakalat-kalat sa kanto, pakalat-kalat dyan, ang ibig sabihin yan, there's no value. Amen. Mga lalaki, pagka yung kukuha ng babae, dapat yung mahirap hanapin. Ano ba yung mahirap hanapin? Yung nandun lang sa bahay. Amen? Yung hindi siya galak ng galak. Naku, dumediretso na si pastor Tapos na truth, yun yung kailangan na mailagay sa isipan natin. Pag nakakita ka ng babae o nakakita ka ng lalaki na pakalat-kalat yan, ibig sabihin, there's no value. Kasi pagkalang tayo, yung guwapo niya naman, boy pa rin na agad, girl pa rin na agad. Pero ang hindi nila alam, no value. Bakit? Tanungin mo siya kung talagang may value ang buhay niya. Kilala mo si Kristo? Naglilingkod ka kay Kristo? Balot ka ba ng presence ng Lord? Now, if you are covered with the presence of Jesus, I tell you, there is great value. Amen. Amen.
Pero kung balot ka ng presensya ng sanlibutan, ay dahil you have no value. Yun yung katotohanan. And the light. The light that the heart of man may experience it. Yun po yung dapat na pamumuhay na dapat na kailangan natin sa buhay po natin. Okay, 2 Peter chapter 3, verse 14 to 18. Sahin po natin. Nandiyan pa po ba kayo? Amen! Huwag kayaan yung iBag na pumanik. Okay, 2 Peter chapter 3, verse 14 to 18. Sabi po dito, kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyo mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan, alalahanin ninyo, kaya nagtitipi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan din ang binabanggit ng mga kapatid nating si Pablo na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang sila'y sumulat nito. Sa lahat ng sulat, sabi ko dito, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at bibigyan ng mga maling kahulugan ng mga mamang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ano ba't ipapahamak nila ang kanilang sarili? Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayo mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Kaya nga itinutuwid po tayo sa aral ng Diyos eh. Kaya nga ako minsan, tingnan nyo, yung mga kabataan, medyo nagdurugo na mga puso ko. Kasi medyo nasusupin yung mga bagay eh. Alam niyo po ba, yun yung huwad na ibinabahagi o inilalagay sa sanlibutan. Okay, tingnan mo natin, no? Ito po yung matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo magtitinag sa inyong mabubuting kalagayan ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Magpatuloy kayo sa paglago saan? Sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaburihan ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, ano ba yung tinuturo sa atin ng Panginoon? It's about the holiness of God. It's about the righteous living. It's about the good things in Christ Jesus. Yun yung dapat nating panatiliin at pagyamanin sa buhay natin. Hindi yung sunod tayo ng sunod sa mundo. Kasi ito yung trend sa mundo gagayahin ko. Ngayon, sikat ako. Pero ang hindi mo alam, na nasa yung isipan natin sa mga maling bagay at hindi yun yung pamumuhay na talagang ipinapasabuhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen! Baguhin niyo yung trend ninyo. Dapat maging trend ninyo kung ano yung trend kay Jesus. Kung gaano kailangan mag-alab yung ating mga espiritu sa ating Panginoon. That number 3, desire of Philip to see the Father. Now, tayo din dapat, tayo rin mismo dapat gustuhin natin na makita ang ating Ama. I mean the Father in heaven. Lord, show us the Father and it is sufficient for us. Masasapatan na kami, Panginoon, kung ipapakita niyo sa amin ang Ama. Sabi po ni Philip. John chapter 14 verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Now, his satisfaction is to found God. Yung matagpuan niya ang Diyos. Samantalang tayo, nandiyan na ang Diyos, bumaba na sa atin ang Lord, nakasama na natin ang Panginoon. Through His Spirit, pero still, hindi man lang natin dinidesire na makita ang Diyos. If you desire and if you're willing or desiring the Father to know, alam nyo, dapat ang gagawin po ng mga tao ay hanapin ang Panginoon sa buhay niya. Ano sabi po dito? Seek Him with all your heart and you will find Him. Paano mo makikilala ang Ama kung hindi mo siya hahanapin ng buong puso? Kung halimbawa, every Sunday mo lang siya hahanapin, hindi mo matatagpuan ng Diyos. Kaya nga kailangan daily in our life, talagang very open, hinahanap natin ang Ama. At pinupursige po natin na talagang matagpuan at makilala ang Ama sa buhay natin. Sa anong paraan? Sa pamamaraan ng paglapit at paglilingkod kay Jesucristo. Ang sabi po ni Philip, let us see the Father and will be satisfied. It seems like reasonable request. Di ba? Sa kanila, parang okay naman. May dahilan naman ito si Philip na makita niya ang Ama. But it reveals that Philip hadn't been listening. Parang hindi ka nakikinig, Philip. Sabi niya, Felipe,
Parang hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Na, mga kapatid sa Panginoon, do you know God? Do you know Jesus? Pero bakit until now, yung lifestyle natin, hindi pa rin nagbabago. If you know God in your life, and you know Jesus in your life, dapat sana yung pananaw natin, yung pamumuhay natin, yung mga ginagawa natin, it's about mayroon ng kinalaman kay Jesus. Mayroon ng pagmamakapuri kay Jesus. Until now, marami pa rin mga Kristiyano, ang ginagawa ay para sa kapurihan ng kaaway. Hindi sa kapurihan ng ating Panginoon. Bakit? Because it is God's will. Hindi yung God's will ang ginagalaw nila sa buhay po nila, kundi ang ginagawa nila, yung bagay na ayaw ni Jesus. Amen. Amen. This is unreasonable. Buti nga itong kay Philip Very reasonable yung kanyang request Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Kapatid sa Panginoon, iba ang gusto natin makita. We are for Jesus already, but iba pa rin yung gusto natin makita sa buhay. Gusto pa rin natin makita yung sarili natin na tanyag tayo sa mundong ito, mayaman ka sa mundong ito, nagpapakasasa ka sa mundong ito, which is hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Siguro, tinatanong natin, masama po ba yun? Observe Jesus to know if it is good. Sorry, pasensya na po kayo, pero gusto ko lamang po talaga na makita niyo po talaga yung totoo. Na kailangan, if you want to go there, kailangan i-desire mo na makilala ng todo si Jesus sa buhay po natin. He that hath seen, sabi po ni Jesus, He that hath seen me, hath seen the Father. Now, if you know Jesus, you know the Father. If you believe in Jesus, you believe in the Father. If you do and obey Jesus, you obey the Father. Kung ginagawa mo yung mga bagay na gustong pagawa sa iyo ni Jesus, ginagawa mo yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Ama. Amen. Amen. Understand the mystery of the Trinity. Kaya nga napakahalaga po nito mga bagay na ito Ano po ba mahalaga po dito? To know about the Holy Spirit, listen to Jesus. Makinig ka kay Jesus. Because upon listening to the words of Jesus, the Holy Spirit reveals everything in Jesus. Now, to know about Jesus, listen to the Holy Spirit. Through the words of God, it reveals the Spirit of God. Kaya nga, para makilala mo ang Diyos sa buhay mo, kailangan mayroon ka ng words. Because through the words of God, doon tayo naiimpartan ng Espiritu ng ating mga. And to know about the Father, serve Jesus. Kailangan makilala mo si Jesus sa buhay mo para na sa ganon, pag-akyat mo doon, ang Ama mismo ang magbibigay ng kapahintulutan, papasukin mo yan. Akin yan. Kaya nga, kung hindi natin gagawin yung pamumuhay na ginawa ni Jesus, hindi tayo makakapasok doon. Christ life is very vital. Napakahalaga ng tinatawag na Christ-likeness. Si Christ ba, nakita niyo ba na kumalat-kalat dyan, na wala namang ginagawa, kundi tumambay lang? Diba? Si Jesus kumalat-kalat sa mga daan o sa mga lugar para magpahayag ng salita ng Diyos. And this is how we do also. Yun din ang kailangan natin gawin. Tatambay ka sa plaza, ipahayag mo ang salita ng Diyos. Aakyat ka ng mundo, mag-pray ka dun. Hindi yung mga ibang misteryo ang gagawin natin. Amen? Amen? Naintindihan po natin. So, ibig sabihin, dapat naka-organize din yung buhay natin accordingly through Christ Jesus. What is your desire now as a follower of Jesus? Ano ba yung desire mo ngayon? Parang wala kang kagana-gana, no? Na parang sundin ang Panginoong Jesucristo. Bakit ganito? Sisirain ito yung pangarap ko. Sisirain ito yung mga ambisyon ko. Sisirain ito. Ano magagawa natin? It is the truth that we need to have in our life as a follower of Jesus. Kaya nga sinabi ng Biblia what is the profit of man? Gaining the whole world. Makuha mo ang lahat. Sige. Yumaman ka sa mundong ito. Matayag ka sa mundong ito. Pero kung ang kapalit naman yan, yung kaluluwa mo, hindi ka pa rin matutuwa. Kabalik sa Panginoon, what is your desire now as follower of Jesus? Ano yung desire mo talaga?
Yung desire mo ba talaga ay abot sa hangganan ng langit? O yung desire mo hanggang dito lang? Do you desire to serve God? Kung talaga desire mo na paglingkuran ng Panginoon, sundin mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Sapagkat yung mga naliligtas ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. And if you desire to serve God, when? Now or later? Kailan ka susunod sa Panginoon? Kailan mo siya paglilingkuran? Kailan mo gagawin yung mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon? Pag huli na lahat? Pag naunahan ka na ng pagdating ng Panginoon? Kapatid sa Panginoon, napakahirap. Napakahirap nang walang Jesus sa buhay po natin. Siguro ngayon natutuwa po kayo dahil kahit hindi buo ang relasyon mo sa Panginoon, still nagagawa mo yung gusto mo. Natutupad mo yung mga pangarap mo. Yes, baby, pwede kang yumaman. Pwede kang maging tanyag. Without Christ Jesus. Without trying to ask for help in Jesus. Mangyayari yan mga kapatid sa Panginoon. Pwede mong gawin yung mga kasalanan. Pwede mong gawin yung mga maling bagay. Pwede mong gawin yung mga kamalian. Pwede mong gawin yung mga masasama. Pray ka na gawin yan. Kaya na, after our life here on earth, paano na? Makapagsayaw ka pa ba ng TikTok? Makakaawit ka pa ba ng mga awiting makasanlibutan? Makapagsusuot ka pa ba ng mga mahahalay na kasuotan? May enjoy mo pa ba ang mundo? May enjoy mo pa ba yung mga bagay na ginagawa mo dito sa mundo ito? Pag dumating na yung panahon na kung saan kailangan ka ng magbayad ng ayon sa iyong mga ginawa at sinalita. Kapatid sa Panginoon, lahat ng ating ginawa at sinalita ay hahatulan ng Panginoon ayon din sa ating ginawa at sinalita habang tayo'y nabubuhay. Kaya nga, if you want to receive the promises of God, mansions in heaven, ngayon pa lang, ayusin mo na yung salita mo, ayusin mo na yung gawa mo, ayusin mo na yung pamumuhay mo, ayusin mo na yung laman ng isipan mo, yung laman ng puso mo, yung lifestyle mo, ayusin mo na. Iayon mo na yan kay Jesus. Decide to have Jesus now, not later, not next year, today, now. Iwanan mo na yung mga masasamang gawa. Malapit na dumating ang Panginoon. At sa pagbabalik ng Panginoon, dapat isa ikaw sa recipient ng ipinangako niyang silid na matitiran. And to make sure that you are one of them, that you are being included to the promises of God, make sure na ipinapractice mo na yung kabanalan ni Jesus. Practice the holy living according to Christ Jesus. Do not spend more time on things about earth. Dito sa mga bagay sa mundong ito, spend your time having the holiness of Jesus. Kapatid sa Panginoon, hindi mo mababayaan ng Panginoon. Kahit na ibigay mo ng todo-todo yung buhay mo sa Panginoon, I tell you one thing, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Kaya niya pa rin ibigay sa iyo yung iyong kaginawahan. Kaya niya pa rin ibigay sa iyo yung nararapat na buhay para sa iyo. Huwag ka matakot na nasahin mo mga bagay kay Yesu Kristo sapagkat hindi yan kawanan kundi karagdagan pa sa buhay nito dahil mayroon kang aasamin na buhay na walang hanggan. Magsitayo tayo sa Panginoon. Show that you are gladly to accept the things in Christ Jesus now. Wala naman tayong may inalaban sa Panginoon eh. Wala naman tayong may pagmamali sa Kanya. Na kahit tanggihan natin itong mga bagay na ito, tayo rin ang kawawa eh. Kung iisipin naman po natin, tanggihan mo yung offer ng Lord, tayo rin po ang argabyado. Tayo rin ang kawawalan. Tanggapin mo yung offer ng Diyos, karagdagang pagpapala at gantimpala sa buhay na walang hanggan ang makakamtan mo.
Iwasan mo yung masasama sa mundong ito. Karagdagan sa iyo yan. Iwasan mo yung mga bagay na masama sa mundong ito. Karagdagang gantimpala sa iyo yan ng ating Panginoon. Sumalit. Kung patuloy mong ipamumuhay yung mga bagay na mga sanlibutan, may kalapit po ito na kabayaan pagdating ng araw na humarap ka sa Panginoon. Kapatid, kung hindi ka seryoso sa Panginoon, gusto mo na sa oras na ito isindak ka ng takot. Kung hindi ka pabor sa mga bagay kay Hesus Kristo, gusto ko na itong oras na ito, lagyan ka ng takot ng ating Panginoong Hesus Kristo. And His conviction, His divine fear. Lord, we know my heart. Kung hindi ka natatakot na mamuhay sa mundong ito nang hiwalay kay Hesus Kristo, gusto ko, hinihiling ko sa oras na ito, Panginoon, lagyan mo sila ng divine fear. Para na sa ganon, Panginoon, matutunan nila na inapit ang buhay nila sa iyo, Panginoon. Lagyan mo sila ng conviction, Panginoon. I ask you in your mighty name, Lord Jesus. Give them a full of conviction, O God. Lagyan mo sila ng conviction, Panginoon. I ask into your mighty name, Lord. Give them conviction, O God. Give them conviction, Lord. Patayin mo sila sa kanilang sarili, Panginoon. Patayin mo sila sa kasalanan ng mundo. Patayin mo sila sa kahalayan ng mundo, Lord. Where is your desire? Where is your desire? Asan yung iyong mithiin? Nakakangin ba yung mithiin mo? Kapatid, sabi po ng Biblia, ang langit at lupa'y maglalaho, ngunit ang kaliit-liitang salita ng Diyos kailan may hindi magkakagulat. Ang lahat ng nahuhumating sa mga bagay sa mundo ay kasama nitong mapupugnaw. Where is your desire, brother and sister in Christ? Tell me, where is your desire? If you desire to get rich in this life, but poor in eternal things, I tell you, you are poor. Mahirap ka. Kahit ikaw yung mayroon ng lahat ng bagay sa mundo ito, but if you won't desire the things about Christ Jesus, ikaw pa rin yung pinakamahirap. Sabi ng Biblia, na nag-aakal lang siya'y mayaman, subalit tukha naman sa paningin ng Panginoong Diyos. Siya'y mahirap. Kailan mo din-desire si Jesus sa buhay mo? Sabi ni Peter, Panginoon, bakit pwede na kami sumunod sa iyo ngayon? Buhay ko man ay aalay ko sa iyo. Sabi ni Jesus, Pedro, iaalay mo sa akin ang buhay mo. Tandaan mo ito. Bago tumilaw ka manok, 3 beses mo kong itatanwa. Di ba't nasabi na rin natin sa Panginoon yun? Panginoon, iaalay ko sa iyo ang buhay ko. Kahit ano mangyari, palayasin man ako ng magulang ko, palayasin man ako ng aking mga anak, palayasin man ako ng asawa ko, iaalay ko sa iyo ang buhay ko. But now then, iniwanan mo na ang Diyos. Itinagma mo na ang Diyos, hindi lang 3 beses katulad kay Pedro.
Ang daming beses mo nang itinaturo ang Diyos. Hindi mo nakilala ang Diyos. Hindi mo nakilala yung krus ni Kristo. Nakalimutan mo na yung pagpapabago sa Kanya. Nakalimutan mo na lahat ng hirap, lahat ng lakay, lahat ng sugat, lahat ng dugo na tumagal sa Kanyang katawan. Nakalimutan mo na. Itinatwa mo na ang krus. Ipinagpalit mo na sa ibang bagay. God always reminding us, sabi mo, iaalay mo ang buhay mo para sa akin. Natuwa ang Panginoon nung sinabi mo yung bagay na yun nung una. Dahil meron ka nung tinatawag na Christ-like. Meron ka tinatawag na cross-like. May Christ-like ka, may cross-like ka. Dahil ipinangako mo sa Panginoon, Lord, buhay ko man, iaalay ko sa iyo. Sana lang, sa pagbabalik ng Lord, may Christ-like ka, may cross-like ka pa rin. God's revealing that to us. Have Christ-like, have cross-like. Sa pagbabalik ni Jesus, kailangan may Christ-like ka, may cross-like ka. Willing ka na maging lifestyle ang buhay ni Jesus at willing ka magsakripisyo katulad ng sakripisyo niya sa krus. This is how Jesus wants to see us when He returns. Ito yung gusto na maratan sa atin ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Meron ka Christ-like, meron ka cross-like. To Him. Decide to sacrifice your life. Decide to have Jesus in your life. Huwag mong dadayain ang desire mo, kapatid. Paglingkuran mo siya katulad ng paglilingkod niya sa krus. Sumunod si Jesus hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Sabi ni Peter, sabi ni Pedro, Panginoon, baka maaari na kaming sumunod sa iyo. Buhay ko may iaalay ko sa iyo. Sabi po ni Jesus sa kanya, Pedro, paano ko iaalay ang buhay ko? Buhay mo sa akin. Tinatatwa mo nga ako eh. Siguro tayo sa mga oras nito, tinatanong mo, kailan ko tinatwa ang Panginoon, Pastor? Nung umaawit ka ng mga worldly song, hindi si Jesus ang pinupuri mo, tinatwa mo siya. Nung sumasayaw ka ng mga TikTok, hindi si Jesus ang sinasayawan mo. Nung nagsusuot ka ng mga mahalay na kasuutan, hindi si Jesus ang napaparangalan. Nung ang mga lumalabas sa labi mo ay mga masasamang mga salita, hindi si Jesus ang napapapurihan. Nung nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, hindi si Jesus ang napaparangalan. Isang pagtatwa kay Jesucristo ang mga bagay na ito. Nung ipinagpapalit mo, pinagpapaliban mo si Jesucristo sa anumang bagay, isang pagtatwa ito kay Jesucristo. Ngayon, kapatid sa Panginoon, gusto ko malaman mo, if you have priority in life, you must prioritize God in you. Meron kang uunahin sa buhay mo, wala kang dapat na unahin kundi si Jesucristo. Be Christ-like and be cross-like. And when Jesus returned, I will make it sure to you, makikilala ka ng Diyos. Makikilala ka ng Jesucristo na nananatili ng siya'y nangako sa atin dahil sa iyong pagiging cross-like at Christ-like. Kapatid sa Panginoon, mag-isip na po tayo. Make what is truth about Christ Jesus. Let us all do the things in truth. Yung katotohanan, kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat nireveal niya sa atin na tayo po
ay maging Christ-like at maging cross-like. Sa oras na ito, desire to have these two things in your life. Be Christ-like and be cross-like. Mamuhay ka na matulad kay Kristo at magsakripisyo ka, magtiis na katulad ng kanyang sa krus. Salamat sa Panginoon. Ama namin Diyos, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo. Itinutulog namin sa iyo, Lord, na patuloy mo lagyan kami ng Espiritu mo, God, upang maunawaan namin ang mga bagay na ito, Lord. Upang makita namin, Panginoon, na pamumuhay pala namin sa mundo ito, Lord, ay hindi nakaugnay sa iyo kung hindi kami susunod sa iyong kalooban at sa iyong nais na maganap na pamumuhay namin, O God, sa mundo ito. Panginoon Jesus, nagpapasalamat kami sa karunungan na ito, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na wala man dito, Panginoon, yung aming mga kapatid, yung aming mga kapatiran, Panginoon, Lord, hayaan mo na gumamit ka ng mga ibang mga ngaral, Panginoon, upang marinig nila, Panginoon, ang mensaheng ito, God. Sapagkat batid ko, Panginoon, na ang mensaheng ito ay para sa pangkalahatan mo, God. At naniniwala ko, Panginoon, na sa sandali, Panginoon, na maunawaan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang bahaging ito ng pagtuturo mo sa amin sa oras nito, Lord. Naniniwala kami na sa iyong pagbabalik, Lord, kasama kami, Panginoon, sa iyong ipapanig na pinangakuan mo, Panginoon, ng silid na matitiran sa iyong kinaroroonan. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Lord. Kiniklaim po namin ang mga bagay na yan, O God. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang iyong Espiritu, O God. Nang sa ganon, Panginoon, mas lalo pa, Panginoon, at umibay ang aming mga relasyon sa iyo, Panginoon. At mas lalo pang lumalim ang aming Espiritu, Panginoon, sa pagkilala sa iyo, Panginoon. At sa ganon, hindi kami madaya ng sanlibutan ito, Lord. At mahulog kami, Panginoon, sa mga mapangakit, Panginoon, na ipinapangalat nila, Panginoon, sa sanlibutan ito. Salamat po, Panginoong Jesus. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa Espiritu, sa aming mga relasyon sa iyo, Panginoong Jesus. At hayaan mo, Panginoon, na maging bukas ang aming puso, ang aming Espiritu, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita. Maging kagalakan namin, Panginoon, ang pagtutuwid mo sa bawat isa sa amin, O God. At sa pamamagitan ng Santong Espiritu, Panginoon, na siya maglalagay sa amin ang buong karunungan, kaunawaan sa mga bagay na itinuturo mo po sa amin, O God, upang tanggapin po namin lahat ng mga bagay na iniimpart mo po sa amin sa pamamagitan ng salita. Salita na naglalagay sa amin sa kabanalan at salita na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Panginoon, maraming salamat po sa Espiritu mo, O God. Salamat sa aral mo. Muli po, O God, pinagpapana ko, Panginoon, ang lahat ng narito ngayon, O God. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, sabi mo, Panginoon, kapag humihingi kami sa pangalan mo, napaparamdaman ng Ama. Panginoon, sa oras nito, humihingi kami ng kasalanan sa buhay, O God. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, sapagkat we want to glorify also the Father, O God. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you for all these things, O God. Lord, salamat po sa iyo po namin kinabalik-alanak po yan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you, Lord.